Yun, what's up mga kalokoto, isa na namang NFT review. Though, itong NFT na to, ang name nito is Quantum Works. Okay? Tapos, nakalagay naman UK, is based sila sa UK. So, ayan nga, nilagay na agad nila dito sa website nila, AAA gaming powered by crypto, built in Unreal 5 Project Quantum. Okay? So, ang introduction nito, yun nga, powered by ano siya, ng built-in Unreal 5 siya. So, Project Quantum and AAA gaming to the 21st century with their unique IP-powered Unreal 5 with cryptocurrency and the core of the economy. So, meron agad sila dito nilagay na open world exploration siya. Tapos, intense high-stake, PvP and PvE combat, character customization, all while being able to earn and while play day. Ngayon, habang naglalaro kayo, makaka-earn daw kayo dito. Pero, hindi pa to up Baka maghahanap kayo ng hindi pa siya available ngayon yung game niya. Wala pa po yung game. So, the Project Quantum is the first AAA gaming multi-platform space siya. So, for more detailed, ayun nga yung white paper nila. First time ko lang din makakita ng gantong white paper na pinagtuunan din ng pansin. Yung iba kasi one page lang isang scroll mo. So, hindi ko na dinownload, inopen ko na lang siya. Okay? So, tignan natin yung kanilang white paper. So, ang sinulat nila to, or ginawa nila to, medyo matagal na, no? July 13, 2021. Revisions 1.1. So, hindi na natin babasahin to. Yung kanilang our founder, si Fraser Gordon, yan, siya. Papakita ko rin sila yan. Papakita ko rin yung devs na yan. So, yung mission nila dito, ayan, AAA gaming daw and crypto deploying an ecosystem-controlled users which allows them to transact both ways via token, giving gamers, designer, and content creators. Ayan siya. Okay, so dito naman sa ano niya, dito minabasa kasi ako, nung binasa ko to, matutuwa kayo kasi ito, titignan natin. Utilizing our unique tokenomics and tax system, our titles will always be free to play. So, free to play daw tong game. And not only that, but it also allow players or users the opportunity to earn money while they play. So, free to play, play to earn. The in-game ecosystem will benefit from a 3.5 tax divide on all transactions either in the game or from the public trading of the token which goes to straight back into the game. So, ibabalik nila yun sa game or sa liquidity pool. Allowing the developer to assign real-world value in the game assets and ability to offer huge prize money on a daily, weekly, monthly basis for PvP. Ayan, doon nila ipapasok. The likes of which has not seen before in gaming. Players could at any time change their tokens out of the game world. So, wala sila nilagay dito kung nakalock yung token nila. Wala pa siguro silang nilalagay dito. So, ang gameplay nito, game overview niya, yun nga sinabi ko nga na siya, isa siyang uh, open world. Open world siya. So, nakalagay na rin naman dito yan sa kanilang game overview. So, medyo okay to kasi Project Quantum is an instance MMO. Ayan nga, FPS gaming. So, yung mga hindi sanay maglaro ng FPS dyan, nahihilo. So, hindi ito ang NFT game for you. Okay? So, Project Quantum is a looter. Ayan Project Quantum is a looter, shooter, treasure hunt to the death. Set with a battle royale format wherein game items can be crafted and traded using our own real-world currency, Qubit. So, ayan siya. So, good hunting, patayan dito, MMO, MMO FPS to. So, pagalingan na lang kayo at pagandaan siguro ng computer to. Pabilisan na hindi nalalag. So, yun lang ang dito. Medyo maganda itong mga NFTs nila. Pero maliit yung sulat masyado nito, pang gaming talaga. Maliit yung sulat, kaya ang hirap basahin. So, high-stake shooter, use weapon, abilities, and environment to defeat other seekers in fast-paced combat. If you stay a seeker,
you earn your pick of their loot. But be careful, if you are killed, your prize possession are up for grabs. So, high risk, high reward. So, ito yung parang yung sa Ragnarok na parang PK pag namatay ka, ayun. Malulot yung items mo. So, yun nga lang, nakalagay na rin kasi dito, high stake shooter siya. So, ayun yung sinasabi ko, high risk, high reward. So, PvE meets PvP. In order to Seeker, the Project Quantum combines PvP and PvE gameplay for an exciting dynamic experience. Pero yung NFT niya maganda. Tapos yung monster niya parang yung sa palabas ng 90s. Yan, yung Starship Trooper. Yung kalaban. So, ayan. To a treasure hunt to the death. So, the ultimate prize in each game is a single hidden cache of legendary equipment, technology, and ayan nga yung kailangan nyo dito. Paganda na to ng computer talaga. At saka yung skills nyo sa gameplay nyo rito. Seeker. So, maka-customize nyo yung Seeker nyo. Customizable po siya. And then yung kanilang real economy. Yun nga yung high stake Seeker. Yun din yun nandun sa kanina. So, ito yung Qubit. Yung silbi ng Qubit. Ang game pala ng Quantum Works is under by BSC. Ayan. Binance Smart Chain. Yun lang. This token takes us BEP20 format, which means transactions are lightning fast and it will low gas fees. Hopefully nga kasi ngayon yung ibang NFT natin is high gas fee nga. By utilizing our own token, we can easily integrate it into the game via DApp. This means that the user will connect their digital wallet containing Qubit to the game and para MetaMask. Okay, ito yung tokenomics nila. Ang token name, Project Qubit. Yung name niya is Qubit. Ayan, total supply niyan is ngayon lang din ako nakakita ng NFT game na yung total supply nila is 1 trillion. Sale niyan 10%. Unlock 1% each. Pero nakalock na rin. Developer wallet, 11% lock for every 2 years. Nakalock na siya dito. So, unlike sa other game na hindi pa nakalock. So, why own Qubit? Ayan nga siya. By purchasing Qubit, now you are getting into the ground of a game which will revolutionize gaming. Ayan, we are the first AAA title to include cryptocurrency in its core, allowing players the freedom not just buy in but to cash out. So, yun nga, play to earn siya, free to play as per there dun sa nakalagay kanina. So, ayun yung Qubit niya, pwede kayo mag-buy and sell ng items nyo pag may nakalot kayo ng mga NFTs or pag nakakill kayo ng kalaban nyo. Pero matagal pa po yung game nito. Kasi hindi biro ang mag-develop ng isang AAA games. Ayan, yung artwork naman nila medyo okay. So far, since ito nakilala na nag-post na pala sila nung May 21st, 2021. We have hit an achieved so many amazing milestones and we have always kept our communities support to speed. So nakalagay naman yan siya dito. Yan siya. We now. So detailed naman to. So yun, magkakaroon talaga din ng NFT marketplace kasi kailangan to kasi kung magkakapatayan kayo sa in-game, 'di ba? Yun yung kailangan niyo. Doon niyo ibebenta yung NFTs na malulot niyo. So ang kailangan niyo dito ay nga MetaMask. Yan nga ngayon pa lang, no? It's either MetaMask or Trust Wallet ang kailangan nyo. So, nandito na rin yung contract address nila, no? Baka ma-scam pa kayo. Ayan. Copy nyo yan. Copy nyo lang to, tapos punta kayo kay PancakeSwap or kopyahin nyo na tong buo para rekta na kayo kay PancakeSwap. Kasi baka mamaya ma-scam pa kayo nito. So, na-featured sila sa Yahoo Finance. So, klinik ko na rin to kanina. Ayan. So, na-featured sila nung June 4, 2021. Tapos yung partners nila si One Pixel, si Brush, Dragon's Lake, Sent into Space, ayan. So ito yung dito kasi yung para siyang yung laro na nakita ko na nandito yung faces ng mga devs unlike nung iba is cartoonic. So si Fraser Gordon, CEO siya. Kasi nakalagay dun sa LinkedIn niya or dun sa kanyang sa team nila, no? Ito kasi sa white paper wala dito nakalagay yan eh.
pupunta kayo sa our team, makikita nyo dito, ayan. Clickable naman to kung gusto nyong deep research nyo pa yung mga developers dito. Doon siya nakabase sa UK. So, tinignan ko na rin yan, no. Hold daw siya or may business din daw siya detailing factory doon. So, tinignan ko na rin yan sila. So, nandito yan. Nakalagay yan dito. Ayan, no. Director. So, legit naman. Pero hindi na rin masasabi legit ang project or magiging scam hanggat hindi natin siya napapatunayan. No? Okay. So, ang company pa na nag-audit dito, ito. Si CTDSEC, no? Wala, hindi detailed yung nilagay nilang content dito. Hindi detailed talaga. Or baka babaguhin pa to kasi medyo bago-bago pa kasi itong yung kanilang audit report. Ayan. So, dito naman, kung titignan nyo, kung babasahin nyo nandito naman. So, meron ditong developer na isa na more on ano siya, sa games talaga. Ito yata yun, si Magnus Stone. Develop sila ng Clash of Clans tsaka Call of Duty. Naman, unlike sa ibang mga NFT game na hindi nyo nakikita kung sino-sino sila, no? Medyo skeptic or medyo sketchy na yon. So, kinopya ko na rin yung kanilang ayan yung token address nila. Ayun nga, tally naman siya dito, tapos wala naman ding red flag dito, no? Ayan. So, as of today, October 2, 2021, no? Ang taas na po ni Qubit. Nasa 0.00011135 na siya. Unlike dito nung September 28, mababa pa yun, nag-pump na siya. So, kung bibili kayo, nasa sa inyo na yan. Ay, nag-pump siya dito, oh. So, yan. So, tinignan ko na rin siya sa BS Check EU kasi under naman siya ng Binance. So, hindi siya risky, seems scam. Warning lang. Ayun, kasi, wala siyang honeypot. Slippage niya 10, press 10. Total holders niya malaki na, 15,852. Okay? Pero yun nga lang, ownership not renounced. Ayan. Tapos yung contract code owner part, okay. So, hindi siya nakakita. Pasado siya sa standard. Kasi yung contract code dito sa Best Check EU, ano to ang tawag nito, yung malaki yung standard nila. Yung iba kong nare-review, laging hindi pumapasa. So, sa Devs Wallet, wala. Nakikita din naman dito. Ayan, lahat to. Tapos, hira ako makita ng NFT review or nire-review ko ng isang NFT na ganito nga, na onti yung red flag nila. Ayan, yung report generated on 10/01/2021. So, ito naman yung isa, si Token Sniffer. So, matagal na to. Ay, ewan ko lang kung magbabago pa to. So, bihira din ako makita ng nakakita ni Token Sniffer kasi yung unlike ng iba, below 70 ang rating. Ito, 80 out of 100. Medium risk, hindi siya high risk. So, medyo okay din. Kasi siguro kaya siya mataas kasi nga yung buy fee niya dapat kasi less than 5% lang. Dito sa kanila, pareha sila nakikita nito na 10%. Kaya naka-X siya dito. And token is, this token has a buying fee. Kaya yung slippage niya ang laki. 10%. Kaya kung bibili kayo ng token nito, hindi papasa si 5.5. 10% siya. So, verified naman siya. Contract source niya, no price similar token, no, walang proxy contract, tapos hindi siya posable. Yun nga lang, meron dito kasi yung owner not renounced, no. Bibira lang ako makita rin na iilan lang ang naka-X. Na tatlo lang ang X niya. So, owner nga, okay naman, tapos nakalock yung kanyang 95%. So, makikita, hindi niya naman siya makikita dito kung nakalock talaga. So, magbubukas ba kayo ng BSC scan? Kasi dito niya naman makikita kung lock talaga yung isang token sa kanila. So, dito naman, hanap tayo ng mint function or kung ano pang mga kakaiba. So, wala naman siyang scary dito sa contract niya. Kaya siguro pasado kasi ang haba ng niya sa read contract. Pumasa sa standard, no? So, sa comment, wala naman siya nag-comment. So, dito naman tayo, tignan natin yung kanilang token. Holders nila medyo tugma naman doon sa kabila.
Ayan siya, nakalock to. Vesting to, eh, no? Nakalock nga siya. Yung iba dito, yung mga hindi pa nakalock, malalaking token ang hawak. Though kasi ang max supply nila, ano, ang total supply nila is 1 trillion, malaki-laki. Ayan. Pero yung large account naman or yung 76 is nakalock naman siya. So, hindi naman masyadong alarming. Kasi kung hindi to nakalock, medyo nakakatakot yun. Tapos ito yung burn address. Ayan. Okay, so yun lang. Hindi pa launch tong game na to. Sa roadmap niya, tignan natin yung roadmap niya. Pero medyo matagal-tagal pa yung roadmap nito. Nasa ano na tayo ngayon? Quarter 4. Ayan pa lang, increased marketing activity pa lang to. Adoption of Project Quantum Token on CoinGecko. So, tignan nga natin kung ano siya sa CoinMarketCap. Okay, listed na siya dito. Ayan na, nag-gain na yung ano niya, token niya, ang taas na. Kung gusto niyo pumasok dito, nasa inyo na yan. Pero hindi pa naman siya, wala pa naman siya sa piso. It's pa din. Kasi kung nagpiso na to, mahal na to. Tsaka kasi ano, bago-bago pa. Tsaka ang dami rin na nanonood. 6,000 yung watchers. So, dito tayo sa quarter 4 na. Pasok na tayo sa continued game programming na yung ating ano. So, hindi pa nila nilagay kung ano, kung kailan yung game talaga. Listing Project Quantum Token on other major exchange pa sa quarter 4. 2022 onwards. So, next year. So, ayan. Medyo matagal ang development kasi nga AAA games. So, hindi siya basta yung game lang na browser game. So, nakalagay na rin dito yan. Pag binasa nyo yung token information, detailed din to. So, hindi naman red flag yung game as of today na October 2, 2021. Tsaka yung kiniklaim nila, yun nga, AAA games and then yung mga backers and devs nila is based doon sa mga naggumawa rin ng mga AAA games din ngayon na mga nalalaro natin. Tapos yung devs naman nila is nandun. So, kung may mga taga-UK na nandito, ititignan nyo na lang kung nandun talaga yung office kasi meron silang address na nilagay dito. Ayan. So, yun lang mga ko to. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Quantum Works na AAA game. And maganda rito kasi free to play and play to earn.